Ang aming biyahe sa Binurong Catanduanes ay hindi lamang tungkol sa aming adventure. Ito ay kwento ng pagtanggap sa mga hamon ng buhay, pagbabalik sa komunidad, at pag-aalala na tayo'y bahagi ng mas malaki pang sistema. Iba-iba man ang perspektibo sa buhay, iisa lang ang aming misyon. Ang maintindihan ang kwento ng tibay ng mga taga-Catanduanes at ang walang hanggang pagbangon sa lahat ng uri ng unos. Kaya't samahan nyo kami sa isang epikong overland trip kasama ang Moto Testo Adventure Team at sabay-sabay natin buklatin ang ilan sa mga natatagong ganda ng tinaguriang Happy Island, ang Catanduanes. Kaya't kunin na ang tuba at kaping abaka and let's go! Nagumpisa ang aming kwento ng paghabol namin sa kanila sa Lipa, Batangas. Pero nag-stop over muna kami saglit. Nandito kami ngayon sa Caltex Mamplasan para mag-withdraw at kumuha ng tubig. Papunta na kami ngayon sa Lipa, Batangas. Doon kami magkikita ng Moto Testo Adventure Team. So mahaba-habang biyahe ito. Mga 5-6 days ata kami doon. At nakita nyo may mga bagong stickers na dyan. Siyempre, care of Moto Testo, yung mga brands natin. And tara na! Tapos ang ilang minuto ay nasa Goldie Tree Restaurant na kami. Dito na rin kami nag-orientation para sa biyahe namin pa Bicol. So, may kasama tayo. Nandiyan si Sir Ted and the Lost Boy. Hello po! And we have our official production. Balik kami, Uncle. Thank you po, Uncle. Yan. Thank you. At syempre, bago tayo bumatse papuntang Bicol, kabit muna natin yung official event car sticker natin. Importante ito para sa mga magko-convoy, lalo na kung malayuan yung biyahe. Dali kasing malaman kung na-break na yung convoy or may mga kasama tayong nawawala sa grupo. Kita nyo yung Lost Boys to, ang popogi. Mga idol ko yan since kinder eh. Nga pala, around 12 rigs kami papuntang Catanduanes. Around 10 PM na yan at kailangan namin makarating ng Bicol ng umaga. Masasabi mo sa trip na to? Are you excited? Super excited pre kasi ito yung pinakamalayo pa lang na mapupuntahan natin na overland at ready na yung rigs natin dati ano lang, owning lang tapos yun lang, basic camping gears pero ito to the next level na talaga. I was quietly protective of my heart to reassure that couldn't break to pieces and be left alone once more. Nagpas na kami sa Bitucang Manok at papunta na kami sa Gumaca, Quezon. Hindi namin alam kung saan pa kami be-break, no? But siguro nakaka 2 hours na kami from Lipa, Batangas. At ayun, excited na kami mag-break. Wala pa kasi kaming tulog kasi lahat yung buong crew ng Kel Esteban wala pa talagang tulog at all. At galing sa work, stress din. So, kailangan natin. So, i-maximize natin lahat ng mga break na possible. Katulad ng mga stopovers, ganun. So, let's go! At yun na nga, ilang saglit lang ay nakahanap na kami ng gas station sa may Gumaca. Oras na para mag-break, kumain ng snacks at umihi na rin. Yan, pila po kami nila sir sa CR. Asan na tayo? Asan na lugar tayo? Gumaca. Gumaca. Bro, kumusta? So far ang biyahe natin, kumusta? Ayos. Ayos, Kasi ayos. nag-enjoy kami sa sipol ng kotse mo eh. Ah, talaga? HKS yun na muffler. Ilang hours pa ba tayo, pare? Parang 6 hours na lang ata. Parang 6 hours, no? 5-6 hours. Pero yun na, malapit na tayo sa malubak na part. Yun, So, let's go, let's go. let's go! By the way guys, nasa likod kami nila Kel. Chill lang kami doon. Taking our precious time. By sunrise. Sunrise. Nasa na tayo, Bicol. And then, doon, meron tayong breakfast place, di ba? Breakfast sa Ligaw. I-host tayo nung Ligaw? Sorry i-host tayo ni Vice Mayor. Yun. And then, 3 hours yun. Mga pahinga tayo, 3 hours, no? Yes, thank you in advance, Yun. Vice. Let's go! Matapos ang katiting na break namin, umiyahe na kami papuntang Bicolandia. Namiss ko ata na parang hindi kasi sobrang lubak na yung daan dito, pero definitely miss ko talaga yung Bicol. Yung daan lang talaga papunta ay medyo, alam mo na, lubak-lubak.
Tambay lang kami dito. Habang di pa kami nag-go. Baka next na namin ay Panagan ha. Kung sama pa lang sasalita namin pagkain sa Gudit. Gano'n magsabi update? Nandito na kami sa may, nasa tayo? Pagkawayan, Macdo. Tagkawayan Macdo. Petron. Petron. Kape lang. Nagre-reload lang ng kape. 6 a.m. yung ETA namin dun sa place. Breakfast place. Sa breakfast place. So, ang breakfast namin ay hosted by Vice Mayor. At kinaumagahan, Morning, nandito na tayo ngayon sa... Asa na tayo ngayon, Josh? Naga? I don't know, Naga. Pero nakita na namin yung Mount Isarog. Naka-parking lang, CR break. 1 hour away dun sa breakfast place namin. Which is yung sa Tabaco na. Tabaco, no? Courtesy of, again, Vice Mayor. And nakita nyo yung rig natin, nandyan. And kila Los Boys. Let's go! may mga oras na nakakapagod, maling liko, may hintuan dahil nagutom o flat, pero ang mahalaga, tuloy lang. Walang nagmamadali, walang napipikon, at lahat nakikisabay sa takbo ng biyahe. Hindi laging mabilis, hindi laging madali. Minsan mapapatigil ka dahil sa pagod. Minsan may mga desisyong akala mo tama pero kailangan mong balikan. May mga aberya pero hindi ito dahilan para huminto. Ang mahalaga ay ang mindset na bawat delay, bawat liko at bawat stopover ay parte ng ating kwento. Sa buhay, ganun din. Hindi laging smooth sailing, may mga araw na pakiramdam natin na hindi tayo umuusad. Pero ang mahalaga, may kasama tayong sasabay sa bawat hakbang, mga kaibigan, pamilya at mga taong handang maghintay at umintindi. At kahit anong bagal, ang mahalaga ay tuloy lang dahil ang bawat biyahe, gaano man kahaba, ay sulit basta hindi tayo sumusuko. Sa totoo lang, yung mga oras na yan, di ko alam kung matutuwa ba ako kasi malamig at mafog or malulungkot kasi hindi namin masyadong makita yung Mount Mayon. Matapos ang maraming minuto ay narating na namin ang Ligao City at nandito na kami sa Primo's Restaurant. We're already here sa Primo's Restaurant para mag-breakfast, no? Siguro mga until 9:30 a.m. kami dito before we head to Tabaco Port, no? Para sa roro namin papuntang Caranduanes na. So yan, let's go. Pasukin natin. One day, like a tidal wave, a hurricane, like a thunderstorm, the pouring rain, it comes rolling in. And right away, oh, it hits you like a ton of lead. Oh yeah, it'll mess with your head. You won't know where to begin. You can't keep up, you fall behind. You lost your aim, can't clear your mind. Like a fire burning wild, a freight train you can't stop. Like a nightmare, but this time you don't wanna
leg up. It pulls you in, it takes over. You just can't let go of the worst, best thing that's ever happened to you. Okay, so nandito tayo ngayon sa passenger terminal sa Port of Tabaco, Albay. At nandito na ang Moto Testo Adventure Team, ready to roll on na sa Roro. First time ko mag-Roro, and siguro preparation na rin kung sakali maglo-loop tayo somewhere, no? So maybe Philippine loop in the future. So syempre, bago ang lahat, kailangan natin ng rig count. So bilangin natin lahat ng mga rigs na kasama dito. And of course, definitely kailangan ng ORCR para makapag-Roro, no? So wala kang ORCR, X, no? At kailangan hindi paso yung ORCR mo. Let's go! Check ng security yung mga plate numbers. Siguro kina-cross check nila yung ano, kung ano man yung nasa naka-register or yung nilista. Again, ORCR kailangan kapag papasok kayo ng mga Roro. I've been running most of my life, blowing smoke everywhere around. I've been searching, but I can't seem to find. Ang ganda naman ng view dito sa Roro Port na to, no? Kaya pumapasok na si Sir June. Ganito niloload yung mga kotse sa Roro. At ang pangalan ng ano? Anong pangalan lab nung Regina Calixta. Regina Calixta. 8. Ayos. Andun ang ibang passenger sa taas. So may choice ka kung gusto mo mag-stay sa car or sa taas ka. Depende yan sa'yo. With the words of a lullaby. With the words of a lullaby. Send me off with the words of a lullaby. I've been trying. And we're here na sa San Andres Port sa Tanduanes. So, nag-wait lang kami makapag-dock. Kanina pa kami nandito actually, pero na-delay kami dahil meron daw nasiraan na barko and kakaalis pa lang niya now. So, ngayon pa lang nagdadock yung barko na sinasakyan namin. After neto, may photo op sa labas. Meron daw welcome party, sabi ni Boss T. After nun, pupunta na kami sa resort. Check-in na until breakfast tomorrow. Tomorrow, meron pang outreach na magaganap. So, we will be donating mga radio to the community of Binurong Point. Ayan na, pwede na lumabas. Grabe yung welcome ng mga taga Catanduanes sa amin. Sobrang init. Pati kami napapasayawan na rin. Sobrang salamat po sa mainit na pagtanggap sa Moto Testo Adventure Team. Dito, grabe, nakakataba ng puso yung pa-welcome nila. So yan, let's go. Umuulan. At matapos nga ang bonggang-bonggang pa-welcome sa atin ng Happy Island Catanduanes, ay dumiretso na kami agad-agad sa Twin Rock Resort. At gaya nga ng sinabi ni Lenin, dito na kami magpapahinga hanggang umaga bago kami pumunta sa Binurong para mag-outreach. Grabe, partida dito pa lang yan sa resort ha. Sobrang worth it na kagad ng biyahe namin. Habang hinihintay namin yung merienda, tara, makipagkwentuhan muna tayo kay Sir Aldous. I'm Aldous Rex Alingog. First time sa Catanduanes. This is actually never set foot on Catanduanes. So we had a branch here before for
motorcycle at saka bank, pero never get to visit it. So this is my first time. Actually, mafe-feel mo na agad as soon as you step off the Roro, it feels like an island talaga. Parang island vibe agad, island life parang. One of the best things sa one of the best experience overlanding is actually the camaraderie. So I'm looking forward with to meet new people like yourself. Nice to meet you, sir. Aside from that, of course, yung island vibe, feel ng lugar talaga, and of course nice weather. I think you can see it now, maganda yung weather. The best to enjoy overlanding is actually getting to the location. Getting there doesn't have to be very fast. It's always nice to take it easy and see the sceneries, because you eventually get to the location where you're gonna camp, pero the way going there is actually one of the best experiences. It's the journey. Sabi nga. It's the journey, exactly. It's also the journey. After ng kulitan, kainan, ay nagpahinga na rin kagad kami at kinabukasan. Morning, kakatapos lang namin mag-breakfast. Mag-ayos na ng gamit. Nagpe-prepare na kami, nakapag-refill na ng water, and nakapag-fill na din ng ice. Freshen up na and load ng gamit. Kasi mga 11 halos na. Eksaktong alas 11 ay tumungo na kami pa Binurong. Tingnan nyo kung gaano kasaya yung mga tao na makita kami. At aba syempre, kami rin sobrang saya na makita namin kayong mga nakangiti. Galakad-lakad lang tayo dito sa Virac para magpanayam. Ang tourism board kasi nila dito, ang promotion nila is Happy Island Catanduanes. And gusto natin na malaman or yung mga tingin or perception ng tao, bakit tinawag siya na Happy Island Catanduanes. So let's go. Kasi masasaya ang mga tao dito. Magalang, magaganda, mga gwapo. Siguro po dahil despite sa lahat ng mga pangyayari dito sa Catanduanes, like sabi nga po kanina, yung sa pagbagyo po, palaging tinatamaan ng malakas na bagyo yung Catanduanes. Pero naghahanap sila ng paraan para makabawi kaagad kahit na maraming pinagdadaanan. Mas kinugusto nilang maging masaya, and yung mga tao po kasi dito, mga masiyahin lang at mababait. Kasi magandang Catanduanes na kasi maraming beach. Maraming beach. Laging masaya mga tao rito eh. Kahit mga bagyo-bagyo, no? Oo. Laban lang. Ngunit sa halip na panghinaan, mas pinili nilang umiti at yakapin ang hamon ng buhay. Hindi man makita sa kanilang mga muka, ramdam ko ang lalim ng kanilang tapang. Isang patunay na ang tunay na lakas ay hindi laging nakikita, kundi nadarama sa pusong hindi sumusuko. Ilang minuto lang mula sa Virac, Catanduanes ay narating na namin ang Binurong Point, kung saan magkukonda kami ng isang outreach program para sa mga tour guides doon. At habang inaayos pa yung gamit for outreach, libot muna tayo dito sa jump off dito sa Binurong at makipagkwentuhan. Yay! Sasaya kayo dito kahit broken kayo. Kahit broken! Kasi pag pumunta ka dito, pag umalis ka, lalabas kang happy. Status ko, juwang-juwa. Laging nakalabas po ang ngipin kahit may mga problem. Kahit may mga problema, kayang bumangon. The nature and the people are masasaya, kaya siguro
Happy Island. And sabi nila, ang Catanduanes daw, parang may kasabihan sila na ang hirap mapuntahan, ang lugar kung saan mahirap mapuntahan, pero hindi daw makalimutan kaagad. Alam mo, yung ganda ng lugar talaga ay hindi lang tungkol sa mga bundok, puno o dagat, kundi yung mga tao mismo. Sila mismo yung nagpapaganda ng isang destinasyon. At ang mga kwento ng tibay, lakas ng loob at katatagan. Mas lalo ko tuloy na-appreciate at naunawaan ang kariktan ng mga lugar katulad ng Catanduanes. Submerged for 1 minute, it can survive kahit umuulan. Bukod sa pamimigay ng mga radyo ay tinuruan na rin natin silang gumamit nito. Guys, aakyat na tayo ng camp. Final briefing before we go. Yung mga nandyan sa shore, pwedeng pumunta lang dito. May final briefing si Sir Teng. So that trail is about very short lang. It's about 2-3 kilometers lang. But there are parts that are very technical. Reminder again, this is off-grid camping. Wala tayong kuryente, wala tayong tubig. Actually, kung wala kayong bahan, pwede hanapin na kung saan nagpupo yung cow. Tabihan nyo na ng bahan. Para pag minsan that, ito yung pupo ng cow na yun. Ha? Lahat ng 4x4 na bababalaw, babalikan natin. Okay. Nabalahaw sila eh. Walang balahaw ngayon. Yun na! Yes! Teka lang, parang hinaharap na yata to ah. Balik muna tayo sa binurong jump point. Kailangan pa natin magpaalam sa ating mga ate at kuya. At dito na mag-umpisa yung 3 kilometrong trail namin papunta mismo sa binurong point. And for all vehicles na hindi pa nakatawid, merong medyo malalim doon sa pagbaba. And Grabe, na-miss ko sabihin to. Pero pasok na natin, no? Rock music! Pasok! Kaya. How do you feel po, Ma'am Rica? Wow, para ako nag-Enchanted Kingdom. Lahat na ata ng posibleng mangyari para madili yung takbo namin nangyari na. Umulan, may nabalahaw dahil 4x2, may talagang nasiraan at nag-overheat. Iwan na! Masira daw? Okay. Nag-overheat kasi si Iwan eh. Wait. Sige. Kung tutuusin, madali lang naman yung trail eh. Pero yung minsang madali, nagiging mahirap dahil sa ulan. Sabi nga nila, if nothing is wrong, then something is wrong. Pero mas nasa puso ko yung sinabi ni Boss Tim na if everything goes according to plan, then it's not an adventure. Diretso. Ano ko lang? Yeah, diretso na. Yun na lang. Iwasan niya na lang. Sir Joey, iwasan niya. Left lang, left. Ito naman talaga yung gusto natin, di ba? Yung mahirapan, maputikan, mapagod, magutom, in short, ginusto natin to. Hindi lang natin to pinili, di ba? Pero pinangarap natin to.
sa dulo ng bawat pagkamit ng pangarap, nandun yung matinding satisfaction na alam natin kinaya natin at nalampasan natin. Guys, tulong. Ginusto natin to dahil dito tayo lumalakas, lumalago at nakikilala ang ating mga sarili lalo. Kung madali lang, hindi masaya. Pag walang hirap, walang kwento. Kaya tuloy lang lagi sa mga gusto natin at mga pangarap natin dahil ang pinakamagandang biyaya ay laging nasa dulo ng bawat pagsisikap. This one, that's still fine. Ano, Jay? Naalala mo na yan? Medyo galing kasi siya sa pagkakaya. Kulang sa haba. About this one. So yun na po, no? Ito na po yung ating camp for tonight. Grabe hassle. Pero again, it's part of camping overlanding. Yung mga ganong situations. So you just need to be prepared. And as well as, syempre, dapat resilient ka rin. Hindi ka madaling sumuko, di ba? Tama? Siyempre, nandito tayo sa Happy Island. So dapat Happy lang. Happy lang. Ngiti And- lang. Kahit umuulan. Yes. Anong food natin yan? Be happy with our tinola. Ay, anong food natin? Binakol. Sarap. Kininyang manok. Courtesy of? Kalderetang manok. Uy. Nakasisig. Courtesy of. Uy. Pure foods. Pure. Baka naman. Naman, uy. Tagal na namin nag-ano, pure foods. Baka naman. So yun lang. We'll just eat our dinner. Siguro pahinga tong night na to. And then that's it. After the long trail. After the long trail. Sa sobrang pagod, bagsak na lahat. Kaya punta na tayo sa kinabukasan. So good morning people, nandito ako ngayon sa kabilang side ng area namin. Kung kita nyo pa, sa kabilang side niya, nandyan sila. Tapos nilakad ko lang papunta dito sa kabilang side para makita tong view na to. Good morning guys. Day 2 na dito sa Binurong Point. Isa sa pinaka-exclusive na mga campsites na napuntahan namin or napuntahan ko so far, no. And dito legit na overlanding talaga kasi walang CR, walang kahit ano, walang water source. At tingnan nyo naman, purong view lang, sobrang ganda. Kita na kagad yung Hawaii, no. At if you can see, may rig. Yan, gamit na gamit ang CR, no. Discuss ko kung paano namin paano kami, you know, how we are doing our business. Ikaw. Natin sa camp si Rica at si Sir Joe, and we have here of course si Josh, and then the Lost Boys, and then the boys are there. And yan, ito yung Binurong Point. Actually sa kabila.
Pero you can see already the ocean. Ito yung una naming agahan sa Binurong. Simpleng salo-salo kasama ang mga kaibigan. At since ito yung una naming long drive with the Moto Testo Adventure Team, pinapakiramdaman namin kung mag-aabot ba kami ng breakfast or maghihintay ng biyaya galing sa mga kapitbahays namin. At syempre, pagkatapos ng agahan ay nagkayaan para mag-group picture gamit yung drone na pinahiram sa atin ng The Callers, no? Maraming salamat Angelo Coelho saka Den Coelho. No, mga second timers. Boy, second time. Oh, parang may mga portalet pa, no? Pump, mga pumps po ba yun? Ito ang pump. Ah, yun yung pump. Ito yung tawag dito, water bucket na lang. At syempre tayo na atasan na magluto ng day 2 lunch. Adobo tayo. Experiment na adobo. Usually kasi nagre-reference tayo ng mga yan, panlasang Pinoy, ganyan, no? Para sa mga best recipes. Pero ito, kung ano yung recipe ng Kel Esteban, yun ang susundin natin. Tigil nyo naman yung view natin habang nagluluto. May Starlink lang, pero ayan, napakaganda with all the rigs, no? So yun, punta kami dun sa low point netong point palang Binurong, no? Para mag-swimming. Syempre hindi kompleto ang trip natin without swimming, no? Let's go. Apat pa lang. Sobrang ganda. Yun! Solid! O, isang sigaw naman dyan, Moto Testo! Woo! Sapa, Catanduanes! Sapa, Binurong! Ito yung part ng Binurong Beach na, kuya, ano po yung kwento dito? Bumangga yung barko sa, ang tawag dito sir, Tuminungtong. Tuminuntong. Bumangga yung Chinese vessel, no? Na-retrieve na siya o nandiyan lang siya sa ilalim? Yan po sa may mga batuan lang po sir. May mga batuan lang. Sa akin, hindi tayo makapag-dive dun kasi maalon, mahirap ratingin. So, trivia, no? Sa Catanduanes, Binurong. Hininga siya. Listen for me in a violin. Listen for me when the knife is turning. Listen for me when the world is burning. Babe, would you listen for me? Listen for me in a crowded street. Listen for me. At tuling gabi na namin sa Binurong. Naligo na kami at nagluto na rin ng dinner. Tapos nun ay chill lang, kwentuhan, inuman at kung ano-ano pa. This is the Moto Testo steak. Nasubo ko na Yan, masarap. Uy! Grabe ka naman, Tia! Check out mo na. Kabaliktaran ng dove. Oo, kabaliktaran ng dove. Yung dap, ubos tubig mo dun.
Tapos, ang bilhin nyo pagka sa camp, yung mint na castile soap. Para malamig. Malamig. Uy. Ay, parang nafe-feel niya daw. Hindi naman daw niya nakikita. Tapos parang ang lakas ng feeling niya na sumama daw sa kanya sa bahay. Ginawa niya, kinausap niya kahit di niya nakikita. Tapos drive niya ulit pabalik dun sa area. Hinatid. Hinatid. Kasi naminto sila kaya sumakay. Diba? So parang ganun, diba? Basta sumama sa bahay nila. Tapos pagdating sa bahay niya, hinatid niya ulit, drive niya ulit daw. Kahit di niya nakikita, kinakausap niya, oh, hatid daw ito, ganyan. Naku talaga, hindi mawawala yung horror sa camping. Kaya natulog agad kami niyan. And then, kinaumagahan, ito na yung pinakamalungkot na part ng overlanding or camping. Huling umaga na kasi namin sa Binurong at kailangan na namin magligpit. Pero nakakatakot ata kasi umulan. Babalikan natin yung trail na dinaanan namin nung isang araw. So, paalis na tayo. Nilabas na lang natin yung winch para... Bakit natin nilabas yung winch? Kasi yung area na yun, paakyat ng Binurong or pabalik sa mainland tuloy, pabalik sa Kabiasnan ay madulas na. Gawa nga ng ulan ka this past few days, couple of days. Kaya just in case lang. Pero hindi ko alam kung may makakapitan yung winch doon. Yun lang din yung problema. Pero labas na rin natin. Mag-ready na ang mga spotter. Ready na sa ulan. At this moment, umakyat na kaming lahat para tignan kung nagkasitwasyon. At yun nga, hindi kami nagkamali. Sa ilalim. Yes! Basic kay Sir Alex. Situation right now of Mr. Alex. The RAV4. Isang malayong bato. Choice mo na. Humirap man yung trail pero alam kong nag-enjoy naman ang lahat at marami mga natutunan. Maraming salamat sa taas at walang sino mang napahamak at makakauwi kaming buo pa. Saya bro, Masaya. yung tati ko sa pag-off-road Sayang. natanggal. Sayang, kate no? Tanggal kate. Tanggal Sayang, kate. wala lang sila ang kilo talaga. Wala bro. Yan, linis si Tito Edgar ngayon ng gulong. Para makapitan pa ng mga Matapos ng lahat ng nangyari ay tumungo na kami sa may Bato River kung saan matatagpuan ang pinakamahabang bridge sa Bicol Region, ang Bato Bridge.
At syempre, nandito rin kami para alamin ang istorya, mga kwento at kasaysayan ng Bato Church. Isa sa pinaka-unique at napakagandang simbahan na matatagpuan dito sa Catanduanes. Hindi siya pinakamatanda kasi we have Karamurahan, St. John the Baptist din. Pero kasi yung archaeological structure po niya is kakaiba. Opo, mga mortar corals po yan. Wala po yan ng mga kabilya or mga bakal. It was built ng sama-sama ng mga matatanda natin noon. For Bato Church po, kasi talaga is accounted as the cultural heritage, national cultural heritage po ng aming munisipyo. And we have also Batalay Shrine. Marami kaming rock formation, sir, na nandun po sa part ng Bote, coastal area din po. But kung ganun kadami kasi ng cars na kayo po, medyo mahirap po yung i-accommodate. So, yung area is kailangan i-prepare din po for our And invite po natin sila sa Catanduanes. Of course, okay. I am inviting every one of you to please visit the Happy Island of Catanduanes. Hindi lang po sa Bato, kundi the 11 towns of Catanduanes. Yay! Thank you! Maraming salamat po kay Ma'am Soria, ang Tourism Operations Officer ng Bato, Catanduanes. At matapos nga ng pagdalaw namin sa Bato Church, pumunta naman kami sa gilid ng Bato River para mag-picnic at mag-brunch na rin. So yan, ito yung ilog. At supposedly dito kami magla-lunch pero balik na kami ng hotel. Sergio, mukhang raptor na ang titi. Kamusta kanina? Abangan nyo, susunod ng The Bonis 2.0. Kayo naman, Sergio, ang hatak sa mga Sabi ko sa kanya, yan yung pangarap natin one day. Tulad ng tinulungan tayo, tutulong din tayo sa iba. Definitely yun po yung spirit ng off-roading din eh. Yes. Talagang tulong. Actually, feeling ko nga, sabi ko sa kanya, feeling ko nag-e-enjoy sila sa paghatak sa atin. Yes. Actually, may ganong feeling. May ganong feeling pag nag-off-roading. Yan. Okay na, tara na. Sa hotel. At naborilyaso pa nga yung lunch namin dito sa Bato River. Sayang. Kasi mukhang lalakas yung ulan, kaya balik na lang kami ng Twin Rock para doon na magpahinga, mag-dinner at mag-ready para sa mga activities pabukas. Lupit lang! Kinagabihan. So it's dinner time. Day 4? Day 4? Day 5. It's 7:30 plus PM. At kakain tayo ng ating dinner na buffet na masarap na masarap. Tingnan natin kung ano yung mga hinanda. Hello po. And the dinners served are the following. Yan. Hello po. Sir. Hello po. Kuya Sherwin, hello. At dito, pinag-usapan na namin yung napakalupit na side trip namin sa hulaan nyo kung saan. Sa Caramoa. Let's go! Kanina naglalakad pa yan. Mas napagod pa si Kuya Brian kaysa kay Sander. Ay, grabe yun, no? Yala ko yan, ah. Idol! Hello! Is this Philippines? We're from France! Right. Bye-bye! Mas malakas!
sa hinabahaba ng prosesyon sa uwian din ng tuloy. Ngunit ang pag-uwi ay hindi nangangahulugan ng pagtatapos, kundi ng bagong pananaw, panibagong pag-unawa at mas matibay na koneksyon sa mga lugar na aming binisita. May buhay ang binurong. Hindi lang sa lunti ang burol nito, kundi sa kwento ng bawat alon at hangin. May buhay ang buong Catanduanes na sa kabila ng unos, nananatili itong matatag at puno ng saya. At ang lahat ng lugar na ito ay hindi lang basta destinasyon. Tungkulin natin bawat isa na pangalagaan ang mga buhay na iyon. Uy, grabe naman yun. Sinamahan mo pa kami hanggang Tabaco, Albay. Umabot ka sa dulo ng vlog. Maraming salamat sa pagsuporta. Sa sobrang dami kong gustong pasalamatan, sa description na lang or sa caption. Maraming salamat ulit. Mainly sa Mototesto, Overland Equipment Philippines. Saludo talaga sa inyo. O siya, marami pa tayong backlog. Marami pa kayong mga aabangan. Huwag niyong kalimutang ikalat tong video na to at subscribe na rin. Sa susunod na adventure, sumainyo nawa ang kapayapaan.